Makakamit natin ang kapayapaan kung tayo ay magsisisi sa ating mga kasalanan, itatama ang ating mga pagkakamali, hindi na muling gagawin ng pagkakasala at mumumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. God desires the genuine repentance of circumcised hearts, not just circumcised bodies. Welcome sa ating pagsinilay. Paano ba natin makakamit ang kapayapaan? Sa unang pagbasa ang sigaw ni Isaías ay katarungan. Sa ikalawang pagbasa si San Pablo ay nananawagan ng reconciliation. Sa ating mabuting balita naman ngayon, ang sigaw ni Saint John the Baptist ay repent o magsisi. Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Makakamit natin ang kapayapaan kung tayo ay magsisisi sa ating mga kasalanan, itatama ang ating mga pagkakamali, hindi na muling gagawin ng pagkakasala at mumumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sa ating gospel ngayon in verses 1 to 6, John appeared in the desert. Tandaan po natin na ang image ng desert or wilderness ay may special significance in the history of the people of the Sinai Covenant. Dahil sa lugar na ito, for 40 years, God transformed a community of former slaves into the holy nation of Israel. At sa desert na ito, a man is preaching to repent, and he is Saint John the Baptist. Siya ang pinakahuli at pinakadakilang propeta sa lumang tipan na pinadala ng Diyos upang ihanda ang pagdating at daraanan ng tagapagligtas o Mesiyas. Sabik na tinanggap ng mga tao si San Juan sapagkat for almost 400 years, hindi nagpadala ng propeta ang Diyos. Pinaniniwalaan siya dahil pareho sila ng pananamit ng one of the greatest prophets, Elijah. Pareho silang may kasuotang made of camel's hair. In the prophecy of Malachi, the prophet Elijah is named who will return as God's messenger before the day of the Lord comes to call the people to repentance. And so for the religious leaders, John is very significant. He was even asked by the chief priest if he is Elijah. But Saint John denied it because he is not the bodily reincarnation of Elijah. And his title, the Baptist, which means immersion, ay may connection sa kanyang misyon. The practice of purifying the Jews to ritual immersion in the waters of the Jordan River as a symbol of their repentance and renewal in preparation for the forgiveness of their sins and the coming of the Messiah. In verses 7 to 12, St. John the Baptist condemns the Pharisees and Sadducees. These two groups in Judea in the 1st century AD sought influence over the people. St. John called them, "You brood of vipers," dahil hindi siya naniniwala sa kanilang pagpapakita ng sincere repentance. They are like vipers, a small or little snake. They are the offspring of the big snake, the serpent in Genesis, if you remember, which is Satan, because they oppose God's plan for humanity. And he warned them not to presume to say, "We have Abraham as our father." And he told them, God can raise up children to Abraham from the stones. Ano yung punto ni Saint John dito? Hindi garantiya ang paniniwala ng mga Hudyo na dahil sila ay nagmula kay Abraham at nagsasagawa ng circumcision ay sila lamang ang God's chosen children. Sinabi ni Saint John na hindi sapat ang pagiging physical descendant at pag-practice ng circumcision upang maging tunay na mga anak ng Diyos. Ang nais ng Diyos ay pagbabago ng kalooban, spiritual conversion. God desires the genuine repentance of circumcised hearts, not just circumcised bodies. We heard the warning of Saint John, every tree that does not bear good fruit will be cut down and thrown into the fire. Darating ang paghahatol ng Diyos at tulad ng mga punong kahoy na hindi namumunga, na pinuputol at sinusunog, ang mga tumatangging magsisi at manumbalik sa Diyos ay makakaranas ng kanyang nag-aapoy na puot. Saint John baptized with water, and the one who is coming will baptize the people with the Holy Spirit and fire, which are associated with the purification and restoration. This purifying fire will refine the souls of God's people by burning away what is impure and purifying the souls of the repentant sinner. Sabi nga ni Saint John the Baptist, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Mga kapatid,
no? Makakamit natin ang kapayapaan kung tayo ay magsisisi sa ating mga kasalanan. Itatama ang ating mga pagkakamali. Hindi na muling gagawa ang pagkakasala at mamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Ito ang mensahe sa atin ng Second Sunday of Advent. Naisin natin ang kapayapaan kung tayo ay kikilos, kung tayo ay babalik sa Diyos. Para sa ating pagninilay, ano-ano ang mga bahagi ng aking buhay na nangangailangan ng tunay na pagsisisi at pagbabago? Hinahanap ko ba ang tunay na kapayapaan o iniiwasan ko lamang ang mga problema at sakit ng damdamin?